marami po, no, boxes of evidence ang meron tayo sa maanumalyang paggasta ni VP Sara Duterte sa confidential and intelligence funds. Today, gusto nating ilatag yung kaunang foundations ng maanumalyang paggasta. So, andyan yung mga cheque na issued or ang payee ay si Ma'am Gina Acosta, and in the worth of 125 million pesos or 37.5 million pesos. Pero with regularity, na itatanong natin, bakit ganon? Kung ang confidential and intelligence funds ay as needed basis lang yung kanilang pag-issue, pero may ganitong kalaking amount na i-issue ng araw na yon, yung cheque, tapos i-withdraw na lahat, yung pera na yon, and even yung mga 37.5 million pesos, yun yung pare-parehong amounts per quarter in this. Pauna pa lang yan. Marami pang mga sasalang ebidensya. So, antabayanan natin, no, yung mga sinabing acknowledgement receipts, na yun po yung sinumite bilang pruweba, no, na naigasta ito. Hindi po official receipts yung binigay, acknowledgement receipts. Kasi yung acknowledgement receipts na yan for OVP and DepEx, mga 5,000 plus. At maraming mga signatures, may ilan dito, marami dito, doble-doble, pare-parehong pangalan, iba-iba yung signature. Meron na yung mga pangalan, Mary Grace Piatos. Sabihin ng PSE, wala namang may birth certificate, pangalan niya, Mary Grace Piatos. Marami pa po yan. So, yun po yung ilalatag natin sa mga susunod na tingnan. Gusto mo bang lumabas na ma'am si Mary Grace Piatos as one of the witnesses in the coming years? Gusto natin lumabas si Mary Grace Piatos. So, tatanong natin, no, totoong tao ba itong si Mary Grace Piatos? Wala po kasing sinumite ang OVP na dapat po kapag alias yung gagamitin, merong yung sealed document na doon nakalagay kung itong pangalan na to ay may totoong taong behind it. Since walang ganon, ina-assume natin kung si Mary Grace Piatos, totoong tao yan. Pero ang PSA na nagsabi, hinanap nila yung records nila. Meron bang birth certificate ng pangalan Mary Grace Piatos? Wala daw. May certificate of no record silang binigay. So ngayon, inaantabayan natin sino ba talaga siya. Sana magpakita siya. Kung makita natin siya, makita natin yung mukha niya. Mary Grace ba yung mukha ng pangalan niya? Piatos ba yung itsura ng kanyang mukha? We have to know. Pero sana, once and for all, ma-resolve natin ito matter na. Ano po ang pinakakahina-hinalang transaction na nakita ninyo sa financial record? Marami po eh. Siguro, ang pinaka-flag po natin, yung sabi ng NBI, nag-handwriting analysis sila dyan sa 5,000 plus acknowledgement receipts. Iba-iba yung mga pangalan, iba-iba, minsan doble-doble, minsan pareho yung pangalan, pero iba yung mga signature. Pero sa handwriting analysis nila, 7 unique handwriting lang daw yung nag-execute ng mga napakarami acknowledgement receipts. Iba-ibang pangalan, iba yung mga signature. Pero 7 unique handwriting lang. Siguro yun yung gusto nating marinig in the coming days kasi hindi lang yun marami pa. Yun nga yung Mary Grace Piatos, yung ibang walang medyo nonsense yung pangalan. Meron din dyan yung sinasabi ng COA na yung mga nag-disburse yan, hindi si Special Disbursing Officer. Sa rules nila, dalawa lang po pwedeng mag-disburse ng confidential intelligence funds. Head of agency, so si VP, under OVP, and siya rin as Secretary of DepEd or ang kanyang Special Disbursing Officer. Pero yung nag-disburse daw niyan, mga members ng VP Security Team niya. So yung mga yan, marami pa yan eh. Kaya po, maraming mga araw din yung Quadcom and even yung House Committee on Justice hearings kasi kailangang isa-isahin yan. So ito na yung proper forum, isa-isahin natin ngayon sa harap ng taong lang. Kung gaano po kayo and the prosecution team ka-confident on this Article 1 of the impeachment case of Vice President Sara Duterte? 100% confident tayo dito. Ang mga dokumentong hawak natin, it paints a picture of anomalous spending. And hindi lang po ang House of Representatives na nagtatak nito, kaya nasa impeachment court na to, mismo yung Commission on Audit na ang nagsabi, hindi tama yung paggasta. Kaya po, meron pong malaking bahagi niyan ay may desisyon lang nilabas yung COA na kailangan ng ibalik ng
VP at ng DepEd sa kabal ng bayan. Ganun na pong level. No, meron na po, yung may ahensya na dapat sa study kung tama yung pag-test or hindi, nag-audit, sabi hindi tama under their process of auditing. So, kailangan nang ibalik. So, sa atin, it paints a picture of, ano yan, is it a culpable violation of the Constitution? Is this betrayal of public trust, graft and corruption? Yun yung gustong tatakan natin pag sumalang ng sa impeachment for it. What's your take on the continued absence of Sara Duterte? Are you still hoping na in the coming hearings, attend siya? Yes po. Up until now, ay binubukas pa rin natin kay VP Sara that she should attend her own trial. Ang mga tanong ng taong bayan dito, mga taon ng nakatiwangwang. At ang continuous evasion of VP Sara in her answering is causing, this political instability. I think makakapagbigay ng wala or even ng closure sa mamamayan is yung presence niya, yung sagot niya. No, na sana po ay hindi siya pupunta sa iba't ibang bahagi ng mundo and even hindi alam kung ano nangyayari dito today. Sabi niya, hindi niya alam or parang wala siyang comment on Pax Selica. Pero ang gusto natin, the VP, the second highest official of the land, sensitibo sa mga usapin ng mga issue ng mga Pilipino, lalo na kung issue na to ay korupsyon, at lalo na kung issue na to ay paggasta ng pera. So tingin po ba ninyo kailangan pa bang testimonial ni It is an instrumental part ng pag-paint ng anomalous confidential and intelligence funds. We leave it to the prosecution panel kung tatawagin siya. Pero kung maalala natin sa House Committee on Justice, yung testimony niya ay yung parang practical reality kung ano yung nangyari sa 125 million pesos. So kasi may sinabit yung OVP na parang documentation to COA na okay, itong acknowledgement receipts yung patunay na dito pumunta yung mga pera na yan. Pero si Ramil Madriaga, sabi niya, sa araw na disburse yun, kinuha yung cheque, in-encash yan, may 3 bag na nakuha siya. May instruction siya na yung kotse na kung asan siya, drive niya yan sa DepEd parking lot at iiwan niya yung tig-isang bags, tig-isang kotse, in-instruct niyang iwanan yun. So, kaya sabi niya, yung bombshell na actually, hindi po 11 days na disperse yung 125 million pesos. Less than 24 hours. So, kung instrumental yung testimony na yun, tignan natin kung kasalang, pero nagsabit naman ang affidavit, and yun po yung isang side ng story that tells the reality behind the documents which the COA said may anomalies na.